Magandang araw mga kasabong TV. Nandito po tayo ngayon sa IEC Convention Center sa Cebu City para sa 7th Cebu National Game Fowl Expo na ginaganap dito ngayon. Tara at samahan niyo ko para bisitahin natin ang LDI booth. Kasama po natin ngayon ang brand supervisor ng LDI na si Dr. Antoinette Sia. So Doc Antoinette Sia, bati ka naman sa mga viewers natin. Magandang araw mga kasabong TV at welcome kayo dito sa Cebu National Game Fowl Expo. So, Doc Antoinette, bakit nga ba sumasali yung LDI sa ganito mga expos na event? Siyempre, sumasali ang LDI sa ganitong mga events, mga expos, katulad nitong Cebu National Game Fowl Expo upang mapa-feel sa mga sabungero na importante sila at syempre masuportahan namin sila hindi lang para sa mga gamit ng aming mga gamot kundi suporta mismo dito sa mga events para mas madali sa kanila makuha yung mga materyales na hindi sana nila makukuha kung hindi natin iimbitahin yung mga endorsers natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yun nga po no, isang opportunity para sa mga breeders na maka-acquire ng mga material galing sa ating mga endorsers. So, Doc Antoinette, during event, ano yung ino-offer ng LDI para sa mga sabungero? So aside from yung opportunity nga, sinabi ko kanina na makakuha sila ng mga materyales sa iba't ibang mga endorsers natin, meron din tayo mga katulad ng paraffle everyday, every 4 p.m. Meron po tayong paraffle, may mga consolation prizes na LDI merchandise at syempre mga manok galing sa mga endorsers natin. At sa second day, meron po tayong stage show at 2 p.m. kung saan pwede po tayo manalo ng, again, LDI merchandise at pares na manok galing sa ating mga magagaling na mga endorsers. At syempre, dinala din namin, in-invite namin yung mga endorsers namin, may sarili silang booth, mga national at regional endorsers namin para inyong mabisita at makuha ng mga materyales na siguradong magaganda. Kasama po natin ang isa sa mga participants na dumalo sa booth sa LDI dito sa Cebu National Game Fowl Expo. At ngayon ay tatanungin natin sila kung ano yung mga naging problema nila sa pagmamanok. Sir, ano nga pala ang pangalan nyo sir? At baka may gusto kayong batiin sa kamera. Ako po si Arnel Inahid ng Mandawi City. So sir, may gusto ka bang itanong regarding sa concern or problema sa pagmamanok mo? Ay, tanong ko, yung pag-breeding ba, yung broodcock ko, medyo malugon pa. Kung pwede ba i-breed sa yung inahin. Okay, napakamagandang tanong yan. So, puntahan po natin ang booth ng ating mga LDI endorsers para sagutin ang itong tanong. So, kasama po natin ngayon ang isa sa mga national endorsers ng LDI na si Mr. Junjun Lacson para sagutin ang tanong ni Mr. Arnel. So, Boss Junjun, nagtatanong si Sir Arnel kung pwede bang magamit yung broodcock na naglulugon for breeding. Based on my experience, no, yung mga broodcock natin na naglulugon, mostly, pag buntot lang yung natira, okay nga okay. Make sure lang yung katawan nila nakalugon na talaga. Kasi wala naman, it doesn't matter. Kung minsan meron yung fertility nila medyo mahina, pero pag wala na tayong ibang alternate na mga broodcock gamitin, pwede naman gamitin. Ano yung mga products na pwede nating ma-recommend kay Mr. Arnel para sa breeding natin? Mr. Arnel, ako rin-recommend ko sa iyo yung Vita Egg. Yun talaga ibigay mo sa broodcock natin, sa inahin natin, 7 days before breeding and ongoing breeding kung gaano ka katagal mag-breed, bigyan mo lang more or less 3 times a week. At kasama po natin ngayon ang isa na namang participant na dumalo sa booth ng LDI dito sa Cebu National Game Fowl Expo dito sa IEC Convention Center para tanungin kung ano yung mga concerns niya sa farm na pwede nating maisagot. Before we start, magpakilala ka muna at may gusto kang batiin. Ako po pala si Joseph Rogelio Jr. from Cebu City. Bago pa lang po ako sa pagmamanok. Nandito ako ngayon para gusto ko pong malaman kung paano magpapakondisyon ng manok, kung gaano katagal magkondisyon ng manok. So, puntahan po natin ang isa sa mga booth ng ating endorser para sagutin ang kanyang tanong. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga national endorser ng LDI na si Mr. Michael Andrew Patong Ledesma ng Red Wings PL Game Farm para sagutin ang katanungan ni Sir Rogelio. Boss Patong, nagtatanong si Sir,
kung gaano katagal magkondisyon at kung paano ang conditioning sa Red Wings PL Game Farm. Sa akin, medyo mahaba. Pinakamababa na yung conditioning sa akin 1 month before ng laban. Bago ako umpisa ng conditioning ko, medyo purga muna, tapos sunod araw, ligo tayo ng washout, intense. Sa hapon naman, magtuturok na ako ng Tiabex XS. Para yung katawan ng manok natin, buo na, handa na, kahit anong workout na gawin natin, hindi na babagsak yung katawan ng mga manok natin. Boss Patong, before we end this segment, baka may gusto kang pasalamatan na sa mga sabungero na dumalo dito sa convention. Cebu, thank you so much. Pagpunta dito sa IEC Convention Center, maraming salamat. Maraming salamat sa mga kasabong natin na pumunta at dumalo dito sa LDI booth dito sa Cebu National Game Fowl Expo. Ito nga po ulit si Doc Jacob Espejo na nagsasabi para sa mas malusog at mas malakas na panabong na manok, piliin ang LDI. Alagang tunay, laking LDI. This portion was brought to you by Lakpue Drug Incorporated.